Ang batang naging ulila ay nagkukunwaring mahinang bodyguard, ngunit siya talaga ang pinakamalakas na assassin, kalahating tao, kalahating halimaw na may kapangyarihang makadiyos. Si Kofer ay isang poging lalaki, na maagang naging ulila matapos sumabog ang kanyang lungsod. Ang kanyang adoptive father na si Mark ay nagsusuri sa kanya habang ang isang malaking gagamba ay nakatingin sa kanila. Ang gagambang halimaw ay masayang sinasabi na ito ang magiging kanyang pang-araw-araw na pangunahing pagkain. Nagreklamo si Mark, na pagtanto na nawala ang lahat ng kanyang mga adoptive na anak dahil sa isang eksperimento na gusto niyang tapusin, ngunit sinabi sa kanya ng gagamba na tumahimik. Inamin ng gagamba na nabigo silang kontrolin ang night gene factor. Gayunpaman, dapat matuwa si Mark dahil nakaligtas ang kanyang asawa dahil dito. Sinabi ng gagamba na dapat silang magdiwang dahil mula ngayon, ang higit pang mga tao ay magiging kalahating halimaw upang mabigyan sila ng tuloy-tuloy na supply ng mga bagong test subjects. Biglang bumangon si Kofer at tinignan ang gagambang halimaw. Nalilito si Mark dahil ang isang nasawi na katawan ay hindi dapat gumalaw or magpalit ng kulay ng buhok. Binanggit ng gagamba kung gaano kahanga-hanga ang isang nasawi na katawan tulad ni Kofer, na maaaring gisingin ang kanyang mga kapangyarihan ng vampira. Hindi pinapansin ng Kofer ang gagamba at lumapit sa kanyang walang malay na adoptive na si Sister Rosanna sa lupa. Napansin niyang nasa huling hininga na siya at humingi ng tawad bago kinagat ang leeg nito. Binalaan ng gagamba si Kofer na dahil sa ginawa niya ay magiging vampira ang babae, at gagawin siyang halimaw dahil palaging magkakaroon siya ng pagkauhaw sa dugo. Biglang may mga umatake sa gagamba at nagpakita ang ilang miyembro ng White Knight, sa pangunguna ni Oji. Ibinaling ng gagamba ang kanyang atensyon sa kanila habang inaatake nila siya, ngunit madali niyang inalis ang mga lalaki at hinabol si Oji. Mabilis niyang pinagsisihan ang pagharap sa gagamba, dahil hindi niya alam na sobrang lakas ng gagamba na ito. Nagrereklamo ang gagamba, na binanggit na may lakas ng loob si Oji na sugatan siya, ngunit gusto niyang gamitin siya para sa kanyang eksperimento dahil si Oji ay gumagamit ng mana. Biglang nagpakita si Kofer mula sa likuran at inatake ang isa sa mga mata ng gagamba, na sinundan ng isang pagtalon sa hangin upang tuluyang magbigay ng pangwasak na atake at mabulag ang gagamba. Ginagamit ni Oji ang pagkakataong ito para dumaldad sa ilalim ng higanteng gagamba, inatake ito ng ilang beses bago gumamit ng isang espesyal na bala at ang kanyang mana para tapusin ito. Nasiyahan si Oji sa tagumpay hanggang sa mapansin niya si Kofer sa tabi ni Rosanna, at tinanong niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ni Kofer na binubura niya ang mga alaala ni Rosanna. Gusto niyang makalimutan niya ang pagiging vampira niya, at sa gayon ay mapipigilan siya sa pagkauhaw sa dugo. Pagkatapos ay hiniling ni Kofer sa kanya na iligtas ang buhay ni Rosanna. Alam niya na si Oji ay isang sundalo mula sa Plandor na ang trabaho ay puksain ang mga halimaw katulad niya. Binanggit ni Oji na kalaunan ay maaalala ni Rosanna na siya ay isang vampira, at posibleng umatake sa mga tao. Ipinangako sa kanya ni Kofer na babantayan niyang mabuti ang kanyang kapatid, at bilang kapalit, nag-aalok siya na maging subordinate ni Oji at sumali sa kanilang guild. Ipinaliwanag ni Oji na matatanggap lamang niya ang alok na iyon kung tinitiyak ni Kofer na mananatiling selyado magpakailanman ang mga alaala ni Rosanna, ngunit nangangahulugan din iyon na hinding-hindi maaalala ni Rosanna kung sino si Kofer. Tinatanggap ito ni Kofer, ngunit patuloy na may sinasabi si Oji. Sinasabi niya na hindi kailanman magpapasalamat si Rosanna kay Kofer, at hindi kailanman iisipin ang tungkol sa kanya. Sa madaling salita, si Kofer ay magiging anino para sa isang taong walang pakialam dito, tulad mo at ng iyong crush. Tinanggap ni Kofer ang deal, at tinanong siya ni Oji kung bakit ginagawa niya ang ganoong bagay para kay Rosanna. Napaluha si Kofer habang nakangiti, at sinabing gusto lang niyang maging masaya ang kanyang munting adoptive sister. Nagising si Rosanna na tumatawag kay Kofer, ngunit sa wakas ay binura na ni Kofer ang kanyang mga alaala ng tuluyan, nangako na babantayan siya mula sa malayo at panatilihin siyang ligtas. Makalipas ang ilang taon, si Kofer ay bahagi na ngayon ng Assassin Guild na tinatawag na White Knight. Siya ay nasa isang misyon na makalusot sa bahay ng isang maharlika nang makasalubong niya ang isang grupo ng mga assassin. Sinusubukan nilang tapusin si Kofer, ngunit lumalabas na mas malakas siya dahil madali niyang pinalihis ang kanilang mga bala gamit ang kanyang espada. Nagagawa niyang alisin ang karamihan sa kanila, maliban sa isang lalaki na parehong malakas at kumokontrol ng mga bendahe.
Nag-aaway sila ng hamarang si Oji sa isang putok ng kanyang armas sa lalaking nakabenda. Tinanong ni Oji kung nakita na ng banded guy ang gusto niya. Sinabihan sila ng assassin na tanungin ang nasawi na Lord at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ihagis ang katawan kay Kofur. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kaguluhang ito upang makatakas sa mga bintana. Tinanong ni Kofur kung dapat niya itong sundan, ngunit sinabi ni Oji na hindi na, dahil nagtagumpay na ang assassin sa pagpuksa sa Lord ng bahay na ito. Sa sandaling iyon, pagkatapos na napagtanto ni Oji na sila ay nabigo sa kanilang pagsisiyasat, ang kanilang susunod na gawain ay upang malaman kung ang taong ito ay may relasyon sa isang maharlika na ginang na tinatawag na Melody. Ngunit dahil wala na siya, kailangan na nilang gumawa ng isa pang diskarte. Ibinigay ni Oji kay Kofur ang kanyang bagong misyon. Dapat siyang maging private tutor ng anak ni Melody na si Angela. Ang kanyang trabaho ay gabayan siya at itaguyod siya sa isang battle maiden na angkop sa isang aristokratikong bahay dahil sa ngayon, siya ay hindi masyadong kapaki-pakinabang, na pinipilit ang kanyang lolo na tanungin kung sino ang kanyang ama. Tinatanggap ni Kofur ang misyon at aalis sakay ng tren papuntang Plandor, ang huling estadong lungsod ng sangkatauhan. Si Kofur ay nasa isang umaandar na tren, na nagbabasa ng isang libro tungkol sa huling nakatayong lungsod-estado ng sangkatauhan na kilala bilang ang mundo sa loob ng parol, na Plandor. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroong malaking digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Mayroong higit sa 30 lahi ng mga halimaw, ngunit mayroon lamang isang S-rank na lahi ang mga vampira. Inihayag din niya na ang tanging pag-asa ng sangkatauhan na mabuhay ay mula sa mga taong tulad ni Angela, maharlika na maaaring gumamit ng mana upang talunin ang mga halimaw. Maliban sa siya lang ang hindi nakakagamit nito sa ngayon. Pagdating, bumaba siya sa tren at nagsimulang maglakad sa lungsod sa loob ng ilang minuto hanggang sa marating niya ang tirahan ni Angela, at malugod siyang tinatanggap ng mga kasambahay. Si Amelia, ang pinuno ng mga kasambahay, ay nag-aalok na ipakita sa kanya ang paligid ng tirahan. Nakarating sila sa harap ng bahay, at binanggit niya na magtatrabaho siya doon sa susunod na 3 taon. Babanggatan niya na dapat na nasa malapit si Angela, nang mapansin nilang nakatayo si Angela sa balkonahe ng bahay, nakatingin sa kalangitan sa gabi. Tumawag sa kanya si Amelia dahil sa pag-aalala. Doon niya napagtanto na nakasuot siya ng hindi magandang damit, at pinagmamasdan siya ni Kofur. Si Angela ay kinakabahan, natitisid, at nahuhulog. Nagmamadali si Kofur na saluhin siya sa himpapawid at pinipigilan siyang masaktan. Tinanong ni Kofur kung nasaktan siya, at iminulat ni Angela ang kanyang mga mata ngunit hindi niya maiwasang maakit sa kanyang hitsura. Nahihiyang tinanong ni Angela kung siya ba ang kanyang instruktor, na kinukumpirma ni Kofur sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili. Ipinaalam ni Amelia kay Angela na oras na para pumunta sa akademya, at sasamahan siya ni Kofur. Hindi ito alam ni Angela, at ipinaalam sa kanya ni Kofur na pareho siyang magiging instructor at assistant niya. Pagdating nila sa akademya, sinalubong si Angela ng isang batang babae na nagngangalang Nirvana, na sinasabing huli na naman siya. Tinanong ni Nirvana kung sino si Kofur, at sinabi sa kanya ni Angela na siya ang kanyang pribadong tagapagturo. Sinimulan siyang kulitin ni Nirvana dahil hindi pa niya na-awaken ang kanyang mana, pagkatapos ay hiniling niya kay Angela na maging partner niya sa pagsasanay. Ang mana ay isang espesyal na kapangyarihan ng maharlika na nagbibigay sa mga gumagamit nito ng hindi pangkaraniwang talento, at pinapataas ang kanilang mga pisikal na kakayahan na higit sa mga ordinaryong tao. Si Angela ay bahagi ng isa sa 3 malalaking aristocratic na bahay na may titulong paladin, at dapat sana ay nagising na ang kanyang mana mula pa noong 7 taong gulang, ngunit wala siyang silbi dahil hindi niya naipakita ang kanyang mana. Naghahanda sina Angela at Nirvana para sa pagsasanay, kasama si Kofur na nagmamasid at humanga sa fighting stance ni Angela. Gayunpaman, ginagamit ni Nirvana ang kanyang mana at madaling hinaranggan ang lahat ng pag-atake ni Angela. Pagkatapos ay inaatake siya at tinatalo siya. Si Kofur ay nagmamasid at napagtanto na siya ay may talento ngunit walang mahina pa. Patuloy na nanunuya si Nirvana, na sinasabing may pangarap si Angela na sumali sa elite unit ng lungsod na tinatawag na Crest Legion. Ang ibang mga babae sa paligid ay sumali sa kanya at nagsimulang pagtawanan siya. Nagdagdag ng pangungutya si Nirvana, na nagsasabi na malapit nang maging miyembro ng Crest Legion ang pinsan ni Angela na si Elizabeth, at hindi tulad ni Angela, matagumpay na nagising ni Elizabeth ang kanyang paladin class ilang taon na ang nakakaraan kasama ang kanyang pribadong tutor.
Sinabi ni Nirvana na tutuparin ni Elizabeth ang pangarap ni Angela sa halip, dahilan para umalis si Angela at hinabol siya ni Elizabeth. Hindi makapaniwala si Cofer na plano ni Angela na sumali sa pinakamalakas na guild, ang Crest Legion, sa kabila ng kanyang pagiging mahina. Pagkatapos, bumalik si Cofer sa kanyang quarter para magsulat ng report. Matapos siyang pagmasdan sa loob ng isang araw, wala siyang nakitang palatandaan ng pagkakaroon nito ng anumang kakayahan sa mana. Sa konklusyon, hindi siya ang biolohikal na anak ng Night Duke na si Frederick, at kailangan na niyang gawin ang kanyang pangalawang misyon, na tapusin si Angela. Kadalasan, maghihintay pa sana siya ng kaunti para lang makasigurado, ngunit iniisip niya ang kahihiyan na pinagdaanan niya noong araw na iyon, at pakiramdam niya ay ito ang pinakamabuti para sa kanya. Naniniwala rin si Cofer na isa siyang anak na produkto ng isang ina na, bagamat mayaman, ay nagmula sa karaniwang uri at nakipagrelasyon sa isang lalaking may lahing Maharlika. Bagamat ipinagmamalaki ni Angela ang pangalan ng kanyang pamilyang, kulang sa kanya ang mga katangian para maging paladin. Hindi man alam ang lahat ng ito, naniniwala pa rin si Angela sa kanyang sariling mga talento. Naniniwala si Cofer na si Angela ay nagdusa ng husto at patuloy na maghihirap, at hindi ito matatapos, kaya pinakamahusay na tapusin na niya ito. At bilang assassin, ipinagmamalaki niyang gawin ang tungkulin ng isang assassin. Pumunta siya upang hanapin si Angela sa kanyang silid, ngunit wala siya roon, kaya tumingin siya sa buong lungsod at nalaman niyang inaatake siya ng mga halimaw. Nagulat si Cofer at nagtataka kung paano nakapasok ang mga nilalang sa lungsod. Naalala niya tuloy ang mga salita ni Oji, na binanggit na pinilit si Angela ng kanyang lolo na labanan ang mga halimaw upang gisingin ang kanyang mana. Tinalo ng mga nilalang si Angela, at sinubukan niyang lumaban, ngunit napakalakas nila. Pilit nilang ginugupitan ang kanyang buhok, napapaiyak si Angela dahil ito lang ang nagpapaalala sa kanyang ina. Sa halip na makipag-away, umiiyak siya habang ipinapaliwanag na dapat niyang panatilihin ang kanyang buhok at sumali sa Crest Legion upang makilala bilang bahagi ng pamilya. Pinagmamasdan at napagtanto ni Cofer na hindi sumisigaw si Angela para humingi ng tulong dahil nangangahulugan iyon ng pag-amin na wala siyang mana, at hindi kabilang sa pamilyang Maharlika. Si Cofer ay humanga sa kanyang determinasyon at nagpas siyang tumulong. Tinatalo niya ang mga nilalang habang si Angela ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli at nag-aalok ng isang kamay, ngunit tumayo si Angela ng mag-isa. Napagtanto ni Cofer na sanay na siyang mag-isa, na nakikipaglaban sa mundo. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, umaasa si Cofer sa araw na makikilala ng lahat si Angela. Hinawakan ni Cofer ang kanyang mga kamay, sinabi kay Angela na mula sa sandaling iyon, handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang tulungan siya, at dapat niyang tanggapin ang tulong nito. Nagsimulang umiyak si Angela, at ipinaalam ni Cofer sa kanya na may isang paraan lamang para magising niya ang kanyang mana, ngunit kapag nabigo ito, masasawi siya. Pumayag si Angela sa kabila ng posibleng panganib. Binigyan siya ni Cofer ng ilang motivational speech, at sinabing ilalagay niya ang kanyang buhay sa linya para sa kanya. Bumalik sila sa mansyon, at sumasayaw si Angela pagkatapos gisingin ang kanyang mana. Masaya ang mga kasambahay na magagamit na niya ang kanyang mana, ngunit alam ni Cofer na wala nang atrasan. Hindi niya maaaring ipaalam kay Angela ang tungkol sa ipinagbabawal na relasyon ng kanyang ina, pati na rin ang kanyang trabaho bilang isang assassin. Dapat siyang gumawa ng paraan upang panatilihing sikreto ang kanyang tunay na lahi, kasama ang suporta na ibinibigay nito sa kanya. Walang alam ang lolo ni Angela at Oji tungkol dito dahil kung matuklasan nila ito, sila ni Angela ay maaaring nasa panganib na maalis. Kaya hiling niya na sana ay walang gawin si Angela na pumipilit sa kanya na tapusin siya. Kinabukasan, sinuri ni Cofer ang katawan ni Angela habang ipinapaliwanag na maaari na niyang gamitin ang mana dahil nakakonsumo siya ng espesyal na substance. Gayunpaman, may posibilidad pa rin na magkaroon siya ng mga pisikal na abnormalidad. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng pagsusuri, iniulat ni Cofer na wala siyang abnormalidad. Gayunpaman, tinanong ni Angela kung magagawa ba niyang maging kanyang mag-aaral, at sinabi ni Cofer sa kanya na itinuturing na niya itong kanyang mag-aaral. Nagsimulang tumalon si Angela, sinabing hindi na siya makapaghintay na pumasok sa paaralan ngayong mayroon na siyang mana. Hindi na siya naiiba sa lahat, ibig sabihin ay maaari siyang makipagkaibigan. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Cofer na ipinagbabawal siyang gumamit ng mana. Magagamit lang niya ito habang nagsasanay kasama siya.
Itago muna ito hanggang sa magsimula ang student tournament sa loob ng 1 linggo. Mamaya sa akademya, si Angela ay patuloy na pumapasok sa kanyang mga klase habang nagpapanggap na walang nagbago. Ang iba pang mga babae ay nakikipag-usap kay Nirvana tungkol sa paligsahan, ngunit iniwan sila ni Nirvana upang guluhin si Angela. Kumuha si Nirvana ng isang libro sa kanya, sinabing gusto niya itong basahin, at dapat itong ibigay ni Angela sa kanya dahil magkaibigan sila. Sinabihan niya si Angela na umalis na siya at magpalit para makapagsanay sila ng magkasama, ngunit hindi tumugon si Angela. Umalis na lang si Nirvana kasama ang ibang mga babae, sinabing mas mahalaga ang leksyon ni Angela sa kanyang tutor kaysa manatili sa kanyang mga kaibigan. Malungkot si Angela dahil kinukutya siya ng lahat ng mga babae, ngunit naghihintay si Kofer sa labas para sa kanya, naririnig ang buong sitwasyon. Habang naglalakad sa hallway, binanggit ni Angela na wala pa rin siyang kaibigan sa kabila ng paggising sa kanyang mana. Sinabi sa kanya ni Kofer na ang kakayahan ay hindi pa rin perpekto, kaya dapat siyang maghintay. Kung tutuusin, malapit na ang tournament. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang patuloy na bigyan ang kanyang mga kaibigan sa paaralan ng maling impresyon tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Kofer na sa paggawa nito, ang mga babae ay makakasaksi ng isang himala sa panahon ng paligsahan. Pagkatapos ay napansin ni Kofer ang 2 babae na sumusunod sa kanila at hinarap sila. Lumalabas na ito pala ang pinsan ni Angela na si Elizabeth at ang private tutor niya. Lumapit sila, at humingi ng paumanhin si Elizabeth kay Angela sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay ipinakilala ng tutor ni Elizabeth ang kanyang sarili kay Angela bilang Pia. Laking gulat ni Angela dahil sikat si Pia sa paggising ng mana sa kabila ng pagiging karaniwang tao. Kung hindi iyon kahanga-hanga, siya rin ang naging pinakabatang miyembro ng Crest Legion. Hawak niya ang espesyal na titulo ng Career Marquis na ipinagkaloob ng hari. Sinabi lang ni Pia na na-overhype ng mga tao ang kanyang mga nagawa at hindi niya dapat isipin ang lahat ng iyon. Hiniling ni Pia sa kanya na tawagan siyang Rosanna at binanggit na inaasahan niyang makakasama niya si Kofer dahil pareho silang tagapag-alaga ng iisang sambahayan. Makalipas ang 1 linggo, magsisimula na ang paligsahan, ngunit si Angela ay nakakaramdam ng matinding kaba at nanginginig. Tiniyak ni Kofer na magiging maayos siya, dahil nagsasanay siya para sa sandaling ito. Dumating sa stadium ang ama ni Angela at ang kanyang lolo at hindi siya pinansin, kaya mas lalo siyang nabalisa. Nakaupo na ang lahat para sa tournament, at napagtanto ni Kofer na ang tournament na ito ang magpapasya sa kinabukasan ni Angela. Siya ay maaaring itapon or tratuhin ng tama depende sa kanyang pagganap. Umupo si Rosanna sa tabi ni Kofer at binanggit kung paano nag-aalala si Elizabeth kay Angela. Magsisimula na ang paligsahan, at binubuo ito ng laban ng pangkat. Kakaharapin ng team ni Angela si Nirvana at ang grupo ng mga bullies, pero may problema. Sinabihan siya ng team ni Angela na ipaubaya sa kanila ang lahat dahil wala siyang magagawa. Nagsisimula ang tunggalian sa layunin na sirain ang base ng kalaban. Inaasahan ni Nirvana na walang gagawin si Angela at magiging sagabal lang, hanggang sa mapansin niyang tumatakbo si Angela patungo sa base ng kalaban. Natutuwa si Nirvana na si Angela ay lumalapit para magpatalo sa harap ng lahat. Inilunsad niya ang sarili kay Angela para durugan siya, ngunit pinaandar ni Angela ang kanyang mana para harangan ang pag-atake at itulak si Nirvana pabalik. Nagulat ang lahat sa arena dahil hindi sila makapaniwala na nagising si Angela ang kanyang mana. Ipinagmamalaki ni Kofer na makitang nagpapakita siya ng kumpiyansa sa bagong nahanap na kapangyarihan. Bumangon si Nirvana para umatake, sinabing hindi dapat maging masyadong maangas si Angela dahil hindi niya pa masyadong kabisado kung paano gamitin ang kanyang mana. Sinubukan niyang harangan ang indayog ni Angela, ngunit inatake siya ni Angela. Binigyan siya ng leksyon ni Angela na sinabing kahit may armas ang kalaban, hindi ibig sabihin na iyon lang ang gagamitin nila. Nagalit dito si Nirvana, na sinusugod si Angela, ngunit binulag niya si Nirvana gamit ang buhangin at hinampad siya ng espada, na pinalipad si Nirvana sa isang pader. Nagalit si Nirvana dahil ang tanging taong hindi niya matatanggap na makatalo sa kanya ay si Angela. Inilabas niya ang kanyang buong mana at tumalon para ilunsad ang kanyang armas sa lupa, na nagdulot ng napakalaking alon ng hangin at alikabok sa buhangin. Ang alikabok ay naalis, at isang malaking butas ang nakita sa lupa. Sinimulan na namang kutsain ni Nirvana si Angela dahil nakaluhod ito sa lupa.
Tinanong niya kung masyadong matindi ang laban para sa kanya at nag-aalok na iligtas siya kung susuko siya, dahil magkaibigan sila. Bago ang huling welga ni Nirvana, itinaas ni Angela ang kanyang espada sa leeg ni Nirvana, sinabing mas nakakatakot ang mga hampas ng kanyang tutor. Nagsimulang magpalitan ng atake ang dalawa, at nagawa ni Angela na itulak si Nirvana pabalik. Nagawa niyang maipit siya sa pader at umabant upang harapin ang huling pag-atake. Ngunit kapag si Angela ay aatake na, ang kanyang espada ay nabitawan niya. Napagtanto ni na Angela at Kofir na naubos na niya ang lahat ng kanyang mana habang inilulunsad ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo si Angela palayo, ngunit sinamsam ni Nirvana ang kalamangan at hinampad siya sa lupa. Gayunpaman, si Angela ay nakatayo at patuloy na tumatakbo habang inaatake siya ni Nirvana at nakatama ng isang pag-atake, na iniwan siyang bumagsak sa lupa. Sinimulan siyang pagtawanan ni Nirvana, na sinasabing dapat matakot si Angela sa kanya dahil sa paghamon sa kanya sa harap ng lahat. Gayunpaman, sinabi ni Angela na hindi siya natatakot kay Nirvana, at kahit papaano ay nagdudulot ito ng luha sa mga mata ni Nirvana. Biglang naalala ni Nirvana ang araw na una niyang nakilala si Angela. Sa kabila ng pagtawag ng mga tao kay Angela na walang talento, lumapit pa rin si Nirvana kay Angela, na nangakong magiging kaibigan niya kahit wala siyang mana. Matapos ang alaalang ito, sinabi niya kay Angela na dapat ay nanatili na lang siyang isang tao na walang mana. Pagkatapos ay nagpasya siyang tapusin si Angela gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Ngunit muling tumayo si Angela, at ginagamit niya ang parehong pamamaraan na tinatawag na Phantom Blade na ginamit ni Kofir para iligtas siya. Sa pagtama, bumagsak si Nirvana sa lupa, na minarkahan ang kanyang pagkatalo. Laking gulat ni Kofir nang makita niyang ginamit niya ang teknik na iyon dahil minsan lang niya itong nakitang gumamit nito. Kinuha ni Angela ang sandata ni Nirvana at sumugod sa base ng kaaway para sirain ito. Gayunpaman, ang mga kasamahan ni Nirvana ay nagpakita sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad, dumating ang mga kasamahan ni Angela upang suportahan siya at hikayatin siyang kumpletuhin ang trabaho at masiguro ang panalo. Pagkatapos ng labanan, tumakbo si Angela patungo kay Kofir sa hallway. Binuhat niya siya na parang bata, binabati siya sa kanyang tagumpay. Ngunit habang ipinagdiriwang ni Kofir at Angela ang kanyang tagumpay, nakasalubong niya ang kanyang ama na dumaraan, hindi pinapansin ang kanyang presensya. Sinabi ni Angela sa kanya ang tungkol sa kanyang tagumpay, ngunit hindi siya humanga at hiniling sa kanya na patunayan ang kanyang sarili sa isang laban-laban sa ibang paaralan. Hinawakan ni Angela ang manggas ni Kofir na may luha sa kanyang mga mata, sinasabing hindi siya masaya sa tagumpay. Kino-comfort siya ni Kofir na sinasabi sa kanya na huwag masiraan ang loob dahil ito ay isang makabuluhang hakbang pasulong, dahil nakausap siya ng kanyang ama sa unang pagkakataon. Biglang tumakbo si Nirvana papunta sa kanya, ibinalik ang librong kinuha niya. Humingi siya ng tawad at mabilis na tumakbo palayo, na ikinatuwa ni Angela. Ang ikalawang laban ay magsisimula sa pagharap ni Angela sa koponan ng kanyang pinsan. Gayunpaman, sinira ni Elizabeth ang base ni Angela sa loob lamang ng ilang segundo. Nagulat ang lahat nang makita ang kapangyarihan ng isang Paladin class, isa sa pinakamalakas sa akademya. Pagkatapos ng paligsahan, pinag-uusapan ni Kofir at Rozan na kung paano naghahanda ang kanilang akademya para sa isang bagong paligsahan laban sa ibang mga paaralan. Sa paligsahan na ito, dalawang kinatawan lamang na tinatawag na cadets ang lalahok, at sila ay pipiliin mula sa mga mag-aaral na may pinakamataas na pagganap. Hiniling ni Angela kay Elizabeth na sumali sa kanyang koponan, alam niyang mas mababa siya kumpara kay Elizabeth, ngunit iniisip na magiging kahangahangang lumaban sa tabi niya. Say sagot na sana si Elizabeth nang lapitan sila ni Nirvana at ilang babae, binati si Angela at saka naglakad palayo. Magtatanong sana si Elizabeth kay Angela ng katanungan nang pumasok ang headmistress para sa announcement. Binanggit ng punong guro ang paligsahan, at kung paano ito gaganapin kasama ng Dos It Girls Academy. Ang mananalo ay makakakuha ng titulong Moon Goddess Luna Lumiere. Magkakaroon din ng mapanghamong pagsubok na kailangan nilang harapin, na magaganap sa huling araw ng paligsahan. Ang torneo ay hindi lamang hinuhusgahan ng paglilitis kundi pati na rin ng pag-uugali ng kadit sa paaralan, at sa lahat sa loob ng 7 araw na panahon na ang torneo ay gaganapin. Ang mga boto mula sa bawat estudyante at ang mga resulta ng pagsubok ay kakalkulahin, at ang kadit na makakatanggap ng pinakamaraming punto sa pangkalahatan ay tatanggap ng titulong Luna Lumiere.
Pagkatapos ay iniharap niya ang mga kadit na kumakatawan sa kanilang akademya. Sa pagtataka ng lahat, sina Angela at Elizabeth ang napili bilang kinatawan. Sa pagtitipon ng mga kadit sa entablado, ipinaliwanag ng punong guro na ang paglilitis ng paligsahan ay magaganap sa Glassman Palace. Ang pagsubok ay isang round-robin battle royale sa pagitan ng mga grupo ng 3 estudyante, bawat isa ay pinamumunuan ng isang kadet. Ang bawat mag-aaral ay magkakaroon ng metal na pin sa kanilang katawan, at ang isang koponan ay kailangang mangolekta ng pinakamaraming pin sa loob ng isang takdang panahon upang maideklarang panalo. Pagkatapos ay hiniling ng punong guro sa mga kadit na piliin ang kanilang 2 kasamahan, simula kay Angela. Tumingin siya sa lahat ng nakatingin sa kanya at nagsimulang magpanik. Walang nagkakagusto sa kanya, at wala rin siyang kaibigan. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, nagboluntaryo si Nirvana sa kanyang sarili. Ganoon din ang ginagawa ng isa pang babae na nagngangalang Sheena, at ang pangkat ni Angela ay binubuo ni Nirvana at Sheena. Sinubukan ni Nirvana na linawin ang mga bagay-bagay, ipinaliwanag na inaako lamang niya ang responsibilidad bilang dating kasamahan ni Angela, at ipinangako ni Sheena na gagawin ang kanyang makakaya. Sa pagtitipon ng lahat ng mga kadit, sinisimulan ng punong guro ang paligsahan sa pamamagitan ng pagsisimula ng akad-lockdown. Ang mga estudyante ay nagsimulang umalis sa lugar, at narinig ni Angela ang mga babae na nagkomento kung gaano siya kainahinala sa pagiging kadit. Binanggit pa nila kung paano nadismaya ang punong guro. Sa tingin nila, may ginawa si Angela tulad ng pagpapalit ng mga pangalan. Matapos marinig ang lahat ng mga komentong iyon, nakipagpulong si Angela kay Kofer at sinubukang ipaliwanag na wala siyang nagawa upang maimpluwensyahan ang kanyang pagpili. Niyakap siya nito at sinabing kahit laban sa kanya ang lahat, tatayo siya para sa kanya. Ito ay nagdudulot ng luha sa mga mata ni Angela, at nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa. Magkasamang nagsasanay sina Angela at Nirvana para paghandaan ang paligsahan. Aatakihin na siya ni Nirvana habang si Angela ay naghahanda sa pag-counterattack. Gayunpaman, nagpanik siya at muntik ng matamaan. Nalampasan niya ang nakatakdang oras, at ipinaliwanag ni Kofer na kailangang sanayin ni Angela ang kanyang timing. Tinanong ni Nirvana kung maaari niyang gawing mas magaan ang kanyang sandata, dahil ang pagsasanay na ito ay maaaring makasakit kay Angela. Ngunit sinabi sa kanya ni Kofer na tumahimik. Ipinaliwanag niya na kailangan nila ng pressure upang madagdagan ang kanilang kasanayan ng 100%. Kung magawa nilang sanayin ang kanilang mga galaw, na kung minsan ay talagang mahirap gawin, magagamit nila ang mga galaw na iyon sa isang aktwal na laban. Tinanong ni Sheena kung maaari silang magpahinga, at sumang-ayon dito si Kofer. Sa oras ng pahinga, mag-isang nakaupo si Angela sa ilalim ng puno. Nag-aalala siya na kahit may training ay baka hindi niya mapapantayon si Elizabeth. Mamayang gabi, tumatakbo ang kasambahay ni Elizabeth sa akademya. Pinigilan siya ni Kofer sa pamamagitan ng pagbanggit na sinusubukan niyang alisin ang ebidensya. Nabalisa ang kasambahay at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Lumapit si Kofer sa kanya at kinuha ang isang tipak ng stained glass sa suot niya. Ang katulong ay nagsimulang matakot na nagpapaliwanag na sinuri niya ang kanyang sarili sa umagang iyon. Gayunpaman, ipinahayag ng Kofer na niloko lang niya siya sa pamamagitan ng paggamit ng isa pang piraso ng salamin na mayroon siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kofer na sina Rosanna, Elizabeth, at Angela ay nanonood sa malapit. Tinanong ni Elizabeth kung bakit nilagay ng katulong ang pangalan ni Angela bilang kandidato. Ibinunyag ng kasambahay na ginawa niya ang lahat para pilitin sina Angela at Elizabeth na makipagkumpetensya sa isa't isa. Sa madaling salita, nagagalit siya na si Angela ay nakikitang kapantay pa rin ni Elizabeth, sa kabila ng pagiging isang walang kwentang babae na walang mana ilang linggo ang nakakaraan. Nais niyang ipakita sa lahat sa pamilya kung paano mas mabuting pagpipilian si Elizabeth na maging susunod na pinuno kung ikukumpara kay Angela. Naalala ni Angela ang sinabi sa kanya ng kanyang ina na dapat niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan kung may gusto siyang magawa. Sinabi niya sa kasambahay na papatunayan niyang karapat-dapat siyang tumayo sa tabi ni Elizabeth sa pamamagitan ng pagkapanalo. Kinagabihan, pinuri ni Kofer si Angela sa maayos na paghawak ng sitwasyon sa kasambahay. Gayunpaman, binanggit din niya na dapat din siyang maging magaling sa paggamit ng kanyang espada, tulad ng ginagawa niya sa kanyang mga salita. Umalis si Kofer sa silid, at habang naglalakad siya sa pasilyo, isang itim na origami ang bumagsak sa kanyang likuran.
Pumunta siya sa kagubatan nang napagtanto niyang ang itim na origami ay isang sugo ng White Knights. Sa kagubatan, nakakita siya ng isang nakabalabal na figure sa isang sanga at tinanong ang lalaki kung ano ang gusto nila. Nagsunog ng card ang lalaki para magsulat ng ilang salita sa hangin dahil hindi siya natutong magsalita. Napagtanto ni Kofir na ito ay si Black Mother, at tinatanong siya kung bakit siya napadito. Sinabi ni Black Mother na naniniwala ang organisasyon na si Kofir ay nagbigay ng hindi kumpletong ulat, at ang katapatan nito ay kino-question. Ipinagtanggol ni Kofir na iniulat niya ang mga katotohanan at dapat walang dahilan para pagdudahan siya. Gayunpaman, gusto ng guild ng test sample ng dugo ni Angela dahil hinala nila na nagawa lang niyang gisingin ang kanyang mana pagkatapos magpakita si Kofir. Ipinaliwanag ni Kofir na ilalantad niya ang kanyang pagkakakilanlan sa maharlikang pamilya kapag ginawa niya iyon. Gayunpaman, tumugon si Black Mother na kukunin niya ang dugo ni Angela sa kanyang sarili. Sinubukan ni Kofir na pigilan siya sa pamamagitan ng paghagis ng punyal. Madaling iniiwasan ni Black Mother ang lahat ng kanyang mga pag-atake, na nagsasabing maaari niyang gawin ang kanyang paghihiganti bilang isang paraan ng paglantad sa kanyang pagkakanulo sa guild. Ipinagtanggol ni Kofir ang kanyang sarili, sinasabing ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang attendant ni Angela. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng atake hanggang sa bigla silang ang bala ni Rosanna. Ipinaalam niya sa kanya na naabisuhan na niya ang direktor ng akademya para sa backup. Sinabi sa kanya ni Kofir na hindi niya kailangang sumama, ngunit sinabi ni Rosanna na hindi siya uupo at walang gagawin. Inaatake niya si Black Mother, na umiiwas sa kanyang mga talem at tumalon upang atakehin si Kofir pagkatapos ay naglabas ng armas na pinaputok kay Rosanna. Mabilis siyang iniligtas ni Kofir, at pinoprotektahan siya. Napansin ni Black Mother na si Kofir ay labis na nagtatanggol kay Rosanna, at nagtanong kung sino siya sa kanya. Tumangging sumagot si Kofir, ngunit nang simulan na muli nila ang laban, umalis si Black Mother dahil darating na ang mga gwardya. Nangako siyang babalik na nagsasabing siya ay isang anino na nakatago sa likuran nila. Binanggit ni Rosanna na hindi pa niya nakita ang ganitong paraan ng pakikipaglaban, at tinanong si Kofir kung sino si Black Mother. Inihayag ni Kofir na si Black Mother ay kabilang sa clown class. Binanggit niya na mayroong 8 klase para sa mga taong hindi mula sa isang Royal Knight family. Isa siyang samurai, ngunit mayroon ding fencer, gladiator, maiden, gunner, wizard, clerk, at ang panghuli ay clown. Ang bawat klase ay may espesyalidad, maliban sa mga clown na maaaring gumamit ng bawat kakayahan mula sa anumang klase, at si Black Mother ang pinakamalakas na clown sa Plandor. Nakipagpulong sina Rosanna at Kofir sa punong guro, na nagsasabi sa kanila na magpapatuloy pa rin ang torneo ayon sa plano dahil imposibleng masuspend ito. Ipinaliwanag ni Kofir sa punong guro na si Black Mother ay isang upahang asasin na kilala sa paligid. Idinagdag din ni Rosanna na si Black Mother ay pwedeng magbalat kayo bilang isang mag-aaral, at pumasok sa akademya. Sa palagay niya ay mapanganib na iwanan ang sitwasyon ng walang pag-aalaga, ngunit ang punong guro ay naninindigan sa kanyang desisyon sa pagdaraos ng paligsahan. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagsubok ng Luna Lumiere Tournament. Nakipagpulong si Rosanna kay Kofir at nagtanong kung plano niyang manatili para panoorin ang mga babae, or kung balak niyang gamitin ang kanyang espada para ayusin ang mga bagay-bagay kay Black Mother. Sinabi ni Rosanna na sasama siya, ngunit sinabi ni Kofir sa kanya na manatili upang mabantayan niya ang mga mag-aaral, at malaman kung sino si Black Mother na nagkunwaring kabilang sa mga mag-aaral. Pagkatapos ay lalabas ang punong guro upang ipaliwanag muli ang mga alituntunin sa paglilitis kung saan ang mananalo ay ang kadit na mangungulekta ng pinaka-espesyal na mga medalya. Pagkatapos ay makikita nilang lahat ang aksyon sa Glassman Palace sa pamamagitan ng binocular na ibinigay, at pagkatapos ay idineklara niyang magsisimula na ang pagsubok. Agad na umalis si Kofir, binati si Angela ng good luck. Papasok na ang team ni Angela nang hinarang siya ng mga estatwang gwardya sa gate. Ngunit sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang mana, pinahihintulutan siya ng mga estatwa na makapasa. Tinakpan ni Nirvana at Sheena si Angela, at bigla silang inatake ng gunner mula sa koponan ni Elizabeth. Binanggit ni Nirvana na maswerte silang makaharap si Elizabeth bilang kanilang unang kalaban. Sinalakay sila ng 2 pang miyembro ng pangkat ni Elizabeth habang bumababa si Elizabeth sa hagdan. Sinabihan ni Nirvana at Sheena si Angela na sundan si Elizabeth, habang haharapin nila ang mga miyembro ng koponan ni Elizabeth.
Tumakbo si Angela patungo kay Elizabeth na naghihintay, ngunit dinala siya ni Elizabeth sa ibang lugar. Hiniling sa kanya ni Angela na huminto sa pagtakbo at lumaban, pagkatapos ay umatake siya sa kanya. Samantala, nakatagpo ni Kofer ang isang babae na nagngangalang Mila sa isang tore at tinangka siyang salakayin, sa pag-aakalang siya ay nagdi-disguise. Hiniling ni Kofer sa kanya na ibalik ang kanyang kinuha, pinutol ang kanyang bag at inipit siya sa lupa. Pero nginitian lang siya ni Mila, na sinasabing medyo pogi pala siya. Sinubukan niyang hampasin siya, ngunit hineruanggan ni Mila ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada. Umatras si Kofer, napagtanto na ang kanyang mana ay isang uri kung saan gumagamit siya ng engravings attack na pumipigil at umuubos ng mana ng kanyang kalaban. Napagtanto ni Kofer na siya ay nagkamali. Yumuko siya para humingi ng tawad at tinanong ang pangalan nito. Ibinunyag ni Mila ito at ipinaliwanag na siya ay isang Diablo class at anak ni Duke Lemore, isa sa 3 malalakas na Duke Knight. Muli ay humingi ng paumanhin si Kofer at bumalik sa paligsahan, napagtantong nagkamali siya nang hindi napansin ang hakbang ni Mila na mag-transform sa isang kadit at pumasok sa paglilitis. Samantala, si Angela at Elizabeth ay naglalaban pa rin Gmate ang kanilang espada. Tinanong ni Angela si Elizabeth kung bakit siya nanahimik at kung may sasabihin man siya ay sabihin na lang niya. Ngunit sinabi ni Elizabeth kay Angela na mahina siya. Ito ay nakagambala kay Angela, at si Elizabeth ay itinaboy siya sa isang pader. Sinimula ni Elizabeth na ihayag na siya ay tumatakas mula sa pakikipaglaban kay Angela mula noong unang paligsahan. Gusto rin niyang iwasan ang pagsubok na ito dahil ayaw niyang malaman na mas mahina si Angela sa kanya. At hindi niya kailanman ginustong maging kapantay ni Angela. Hinatake niya ang lupa gamit ang kanyang espada, lumikha ng isang alon na mabilis na nailagan ni Angela. Idinagdag niya na mas gusto niya ang pagiging mas mababa kay Angela at hindi nagustuhan ang pagiging numero 1, pati na rin ang pag-akit ng atensyon ng lahat. Sa pangkalahatan, hindi niya gusto ang sarili dahil sa pagiging makapangyarihan. Mas gusto niyang maging pangalawa sa pinakamahusay at manatili sa likod ni Angela. Tinanong tuloy ni Angela kung okay lang ba si Elizabeth sa kanyang pag-arte na parang kapatid niya. Sinabi sa kanya ni Elizabeth na iyon ang gusto niyang maging, ang maging maliit na kapatid na babae. Inihayag ni Elizabeth ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang paladin, malapit nang tamaan si Angela. Ngunit hinarang ni Angela ang pag-atake, sinabing tatanggapin niya ang hamon ni Elizabeth. Galit na galit si Elizabeth, sinabing mas mahina si Angela kaysa sa kanya, naghahanda ng panibagong pag-atake ng kapangyarihan. Gayunpaman, ginamit ni Angela ang kanyang buong kapangyarihan upang kontrahin ito, at ginamit ang kanyang bagong pamamaraan upang sirain ang sandata ni Elizabeth. Pagkatapos ay tinanong niya si Elizabeth kung sino ang kanyang tinatawag na mahina, na iniwan siya sa pagkabigla. Si Angela ay patuloy na umaatake, sinisipa siya at patuloy na inaatake upang mapanatili ang kanyang distansya sa kanyang kalaban. Pagkatapos ay inilapag niya siya sa sahig, at sinabihan si Elizabeth na manood dahil palagi siyang nauuna ng isang hakbang. Kahit gaano pa kalakas si Elizabeth sa hinaharap, palagi siyang nauuna ng isang hakbang. Habang lumuluha, nagsimulang umiyak si Elizabeth habang tinitiyak sa kanya ni Angela na lagi siyang nasa tabi niya na tutulungan siya. Napaiyak sila nang biglang sumulpot si Nirvana, pumalakpak sa kanilang muling pagkikita. Pagkatapos ay sinabi niya na si Angela ay nakikipaglaban tulad ng isang samurai class, tulad ng kanyang instruktor. Binanggit ni Angela na hindi siya si Nirvana at hinihiling niyang malaman kung sino siya. Nag-transform si Nirvana, na inihayag ang kanyang sarili bilang si Black Mother. Nagdudulot ito ng pagkabasag ng ilang bahagi ng kastilyo. Nagmamadaling pumunta si Rosanna sa kastilyo habang ang iba ay nataranta. Sinubukan ni Angela at Elizabeth na tumakas, ngunit inaatake sila ni Black Mother. Nagpasya si Angela na lumaban, na sinasabing paprotektahan niya si Elizabeth bilang kanyang nakatatandang kapatid at gagamitin niya ang paraan ng kanyang instruktor para lumaban. Pareho silang nagsasalpukan ng espada, ngunit si Black Mother ay may kalamangan dahil siya ay isang dual-wield user. Pinabagsak niya ang dalawa sa sahig. Nagpakita ang mga estatwang gwardya ng palasyo upang protektahan sina Angela at Elizabeth, ngunit napigilan ni Black Mother ang kanilang mga pag-atake at walang kahirap-hirap na tinalo sila. Maglulunsad siya ng pag-atake kay Angela nang makialam si Kofer at pinigilan si Black Mother. Nakikisali sila sa isang labanan na humahantong sa kanila sa labas ng kastilyo, sa kalaunan ay natalo si Black Mother.
Inihayag niya ang kanyang tunay na mukha, pangangatawan, at mana, na ikinahihiya niya. Pagkatapos ay binanggit niya na hindi siya makakabalik, sinasabing natalo siya. Marunong pala siyang magsalita pero gusto lang niyang maging spoiled brat. Pagkatapos ay ibibigay ni Kofra ang isang karagdagang ulat kay Black Mother para ihatid kay Oji. Sinasabi niya na si Oji ang magpapas siya sa susunod na aksyon kapag nabasa niya ang sulat, at para sa kanya, pinipigilan nito ang anumang parusa. Tinanggap ito ni Black Mother, at tinapos ang hidwaan. Kasunod nito, natapos ang tournament, at si Carla mula sa kabilang academy ay pinangalan ng panalo. Ang insidente kay Black Mother ay inalis sa ilalim ng alpombra na parang hindi nangyari, ngunit si Kofra ay nag-aalala tungkol sa isang bagay. Ang kasambahay ni Elizabeth ay walang mana, na dapat ay maging imposible para sa kanya na makapasok sa Glass Mondo na lugar. Kaya sa tingin niya ay dapat may gumabay sa kanya para ipagpalit ang stained glass. Pagkaraan ng mga araw, dumating sa academy ang ama ni Rosanna, si Mark, upang gabayan ang paglalakbay ng academy sa Shagarda. Tinanong ni Elizabeth si Rosanna kung bakit nasa akademya ang kanyang ama, at sinabi niya na ito ay dahil sa kanilang paglalakbay sa pagsasanay sa Shagarda, at idinagdag ni Kofra na ito rin ang bayan ni Rosanna. Nagulat si Rosanna na alam niya iyon, at binanggit ni Kofra na lahat ito ay bahagi ng kanyang linya ng trabaho, dahil alam ng lahat ang impormasyon tungkol kay Mark, isang master genetic engineer. Ngunit nang makita si Kofra, sa una ay natakot si Mark ngunit kinalma niya ang kanyang sarili, na sinasabing ipinaalala sa kanya ni Kofra ang isang taong kilala niya, ngunit ang taong iyon ay nasawi na ngayon, na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Mark na ito ay mga taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malawakang pagpaslang na naganap sa bayan, na nagpapaalala sa insidente sa batang si Kofra at sa gagamba. Idinagdag niya na hindi ito maaalala ni Rosanna, at ito ay sanhi ng isang mastermind na 12 taong gulang noong panahong iyon. Nakikita niya ang mukha ng batang lalaki kay Kofra, na ikinagulat ng lahat. Pinutol ng direktor ng academy ang talakayan upang ipagpatuloy ang briefing sa paglalakbay, na hinihiling sa kanila na pumunta sa Grand Hall. Sa bulwagan, nag-alala si Angela tungkol kay Kofra dahil nagbago ang kanyang kalooban nang banggitin ni Mark ang malawakang pagpaslang. Sinabi niya kay Elizabeth na nag-aalala siya tungkol kay Kofra, at gusto niyang tingnan siya. Ngunit habang tumatakbo siya sa pasilyo, hinarang siya ni Black Mother, na ngayon ay isang instruktor sa akademya at tinatawag na ngayong Lucy. Sasabihin na niya kay Lucy na gusto lang niyang tingnan si Kofra, nang makarinig siya ng boses na nagsasabi sa kanya na manatili na lang. Nagtataka siya kung kanino ang boses, at tinanong ni Lucy kung anong boses ang sinasabi niya. Napagtanto niyang hindi narinig ni Lucy ang boses na narinig niya, at biglang may sumigaw mula sa Grand Hall. Nakarating doon si Angela upang makita ang isang walang malay na babae sa lupa, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nakikita rin niya si Kofra, na binanggit na kara-rating lang niya. Nagpapanik pa rin ang lahat nang dumating si Mark at nagpa siya na gamitin ang isa sa kanyang mga imbensyon upang mahanap ang salarin. Si Mark ay gumagamit ng mga bakas pabalik sa anumang palatandaan ng mana na naruroon sa pinangyarihan. Ibinuhos niya ito sa apoy, at ipinakita nito ang kulay ng mana na asul. Idinagdag ni Mark na ito ay ang mana mula sa isang lalaki sa kanyang kabataan. Bamaling ang lahat kay Kofra, at nagsimulang maghinala sa kanya dahil siya lang ang lalaking angkop sa paglalarawan. Masasabi lang ni Kofra na hindi niya mapapatunayan na inosente siya. Ngayon, sa kabila ng pangyayaring ito, nagpa siya ang akademya na ipagpatuloy ang paglalakbay sa Shagarda. Habang nasa tren, si Angela ay nakaupo sa tabi ni Elizabeth, nag-aalala para kay Kofra. Tinanong ni Elizabeth kung ano sa tingin niya ang sinusubukang gawin ng salarin, at sinabi ni Angela na wala siyang ideya. Dumating sila sa Shagarda, at ipinakita sila ni Mark sa paligid, simula sa isang lugar na puno ng genetically modified vegetation na nilikha niya. Tapos may lalaking tumakbo papunta sa kanila. Inihayag ni Mark na ang lalaki ay pinangalan ng Edgar, na isang maharlika, at ipinaliwanag na siya ang nobya ni Rosanna. Sinabi ni Edgar kay Mark na may nabiktima muli, kaya tumungo sila sa lungsod. Pagdating sa pinangyarihan, nakita ni Angela ang mga taong nagkukumpulan, ang ilan ay nagsasabing isang estudyante sa paaralan ang nabiktima. Dumaan siya sa karamihan at nakita niya si Elizabeth sa sahig. Napansin niya ang mga mantsa ng dugo sa carpet, at si Mark na may hawak na walang buhay na si Rosanna. Sumugod siya kay Elizabeth ngunit nakita niyang wala lang siyang malay.
Pagkatapos ay napansin niyang hawak ni Mark ang kanyang anak habang nagtatanong kung bakit siya nasawi. Nagalit si Edgar at sinabing dapat nilang i-rally ang mga tao sa bayan at sundan si Kofer. Sinabi niya na si Kofer ang tumapos kay Rosanne, at dapat nilang iharap siya sa hustisya. Binuhat ni Mark si Rosanne, sinabing may pag-asa pa siyang mabuhay at gagawin niya ang lahat para buhayin siya. Lumapit si Sheena kay Mark, at sinabing mas mabuti na huwag siyang masyadong galawin, ngunit sinabihan niya itong manahimik dahil isa lang itong estudyante sa paaralan. Bilang isang sage, gagawin niya ang lahat para buhayin si Rosanne. Pagkatapos ay umalis siya kasama niya. Nataranta at nababalisa si Angela sa lahat ng nangyayari. Hinihiga ni Angela si Elizabeth sa kama, nakatingin sa kanya nang pumasok ang instructor na si Lucy. Pinuri niya ang nakaraang pagsisikap ni Angela sa torneo, ngunit humihingi si Angela ng ilang oras na mag-isa kasama si Elizabeth. Nagbabala si Lucy na hindi sila maaaring umalis sa lungsod hanggat hindi naka-on pa ang mga ilaw, kaya hindi siya dapat gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Pagkaalis ni Lucy, kinuha ni Angela ang espada ni Elizabeth, hiniling kay Elizabeth na pahiramin ang kanyang lakas. Bigla siyang nakarinig ng sigawan ng mga lalaki. Nagmamadaling pumasok si Sheena sa silid, sinabihan si Angela na dapat siyang tumakas kaagad. Tinatanong ni Angela kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Sheena na inatake si Mark, at tumakas ang salarin kasama ang bangkay ni Rosanne. Ipinaliwanag din niya na nakita nila ang asul na mana sa pinangyarihan ng krimen, at hindi na kayang ipagtanggol ng headmistress si Kofer. Lumapit ang mga lalaki, at ipinagpatuloy ni Sheena na i-lock ang pinto, sinasabing alam ng mga tao ng bayan na konektado si Angela sa Kofer. Sila ay dumating para sa kanya upang bihagan siya at akitin si Kofer. Sisirain na nila ang pinto, at hinimok siya ni Sheena na tumakas kaagad. Pumunta si Angela sa bintana, hawak pa rin ang espada ni Elizabeth, at sa huling tingin kay Elizabeth, umalis na siya. Ginagamit niya ang mana para mapunta ng ligtas at nagsimulang tumakbo, humihingi ng paumanhin sa lahat at nangako na malalaman niya ang ugat ng buong bagay. Dumating si Angela sa vegetation area, ang unang mahiwagang lokasyong na nakita niya sa lungsod. Naaalala niya na sinubukan nila ni Kofer na pumunta doon, kaya sa tingin niya ay dapat niyang suriin ito. Gamit ang espada ni Elizabeth, nagawa niyang sirain ang isang malaking bato na nakaharang sa daanan. Pagkatapos ay dumaan siya sa isang lihim na koridor, nakakakita ng mga spiderweb at isang balangkas sa daan. Pagkatapos ay nakarating siya sa isang maliit na opisina. Sa loob ng opisina, nadiskubre ni Angela ang ilang dokumento at librong pinirmahan ni Mark. Ang mga aklat na ito ay isinulat lahat tungkol sa pananaliksik sa Night Gin Factor na may kakayahang buhayin ang mga nasawi na tao bilang mga halimaw. Nabanggit na siya ay nabigo noon, ngunit sinubukan niya itong muli, nag-eeksperimento sa mga mamamayan. Gayunpaman, muli niyang narinig ang mahiwagang boses na nagsasabing may pumasok sa kanyang langga at hiniling na malaman kung sino siya. Si Angela, na naging alerto, ay nagpakilala bilang isang batang paladin at pagkatapos ay tinanong ang pagkakakilanlan ng nagsasalita. Matapos marinig na siya ay isang paladin, sinabi ng misteryosong lalaki na nais niyang gamitin siya bilang isang eksperimento. Biglang sumulpat si Rosanne na may itsurang half-vampire. Ang kanyang mana ay naging bughaw, at siya ay lumakad patungo kay Angela, hinihingi ang kanyang dugo. Hinala ni Angela na maaaring siya ang may kasalanan sa mga pagpaslang. Habang umaatras nawala ng balanse si Angela at bumagsak sa lupa. Ang boses sa ulo ni Angela ay humihimok kay Rosanne na inumin ang dugo ni Angela hanggang sa mawala na siya, na nagsasabing ang mag-aaral ni Kofer ang magiging unang sakripisyo. Tinangka ni Rosanne na atakehin si Angela, ngunit si Kofer ay namagitan, na sinabihan si Rosanne na umalis dito. Nag-transform si Kofer sa kanyang vampire form para pigilan si Rosanne. Sinisikap niyang mga tuwiran sa kanya, na nagsasabing hindi siya dapat sumuko sa kadiliman. Ang kanyang mga alaala bilang isang tao ay dapat kumilos upang pigilan siya, na humihiling sa kanya na alalahanin ang lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya. Si Rosanne ay nagtatapos sa pag-atras, at pagkatapos ay tumakas mula sa opisina. Sinabi ng misteryosong tao na ito ay hindi mapipigilan, at hindi na mababawi ni Kofer ang 7 taong pagkauhaw ni Rosanne. Inaangkin niya na panunuuri ni Kofer si Rosanne na mahulog sa ilalim ng kanyang kontrol, na ikinagalit niya. Si Angela, na natatakot, ay nagtatanong kung bakit ganoon ang hitsura niya, ngunit nananatiling tahimik si Kofer.
Sinubukan ni Angela na lapitan siya, ngunit sinabihan niya itong lumayo. Tinanong ni Angela kung bakit, pagkatapos ay nilapitan siya ni Kofer at itinulak siya, na nagsasabing kailangan niyang burahin ang anumang alaala niya tungkol sa kanya. Ito ay isang bagay na madali niyang magagawa ng walang anumang epekto dahil siya ay isang vampira. Magsisimula silang muli tulad ng unang araw na magkakilala sila, ngunit siya pa rin ang magiging tutor nito, bagaman idinagdag niya na wala pang tumanggap sa kanya kapag mukha siyang vampira, at natatakot siya, dahil iba rin ang tingin nito sa kanya ngayon. Gayunpaman, idineklara ni Angela na gaano man siya tingnan ng mundo, lagi niya siyang sasamahan, na ikinagulat ni Kofer. Niyakap niya ito ng mahigpit, at sinasabi sa kanya na pogi parent siya sa kabila ng kanyang hitsura. Tinanong ni Kofer kung mapagkakatiwalaan pa rin siya nito sa kabila ng paghahayag na siya ay mula sa barbarous na lupain ng Eternal Night, at ang kanyang natural na kaaway ay isang kalahating halimaw. Kung mabubunyag ang kanyang sikreto, siya ay hahabulin at tatapusin. Hiniling ni Kofer sa kanya na mangako na hindi sasabihin sa sino man ang tungkol sa kung ano ang nakita niya, at kung gagawin niya ito, tatapusin niya ito. Tinanggap ito ni Angela, dahil din sa takot, habang idiniin ni Kofer ang kanyang mga pangil sa kanyang leeg. Kasunod nito, sinabi ni Kofer na kailangan nilang tulungan si Rosanna, dahil may nagsisikap na buksan ang kanyang mga selyadong alaala. Naniniwala siya na ito ay kagagawan ng gagamba at si Mark, sila ay nagpaplano upang makakuha ng isang malaking bilang ng mga tagasunod, upang kumilos bilang kanilang puwersa militar sa pamamagitan ng paggamit kay Edgar. Malaki ang impluwensya ni Edgar sa bayan, at ang pagpapakasal sa kanya ni Rosanna ay magbubunga ng linya ng mga gumagamit ng mana. Ang isa pang problema ay kung ibubunyag ni Rosanna ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang vampira, kailangan din niyang ihayag ang kanyang tunay na ugali, na nagpapalabas sa kanya sa publiko sa malaking panganib. Ibinahagi ni Angela ang kanyang ideya na itigil ang plano ng gagamba at ni Mark, at ipinahayag ni Kofer na mayroon siyang paraan ngunit kakailanganin niya ang tulong nito, na sinang-ayunan ni Angela. Nagaganap ang kasal ni na Rosanna at Edgar. Nang makitang naruroon si Rosanna para sa kasal, nagawa ni Mark na kumbensihin ang lahat na nakahanap siya ng paraan para buhayin ang kanyang anak. Gayunpaman, pinigilan ni Angela ang kasal. Binanggit niya ang pag-ibig ni Rosanna kay Kofer ay hindi tutugma sa pagmamahal nito sa kanya. Nagsimulang maguluhan si Rosanna at sumasakit ang ulo. Nagpatuloy si Angela at ipinahayag na 2 beses na niya itong nakasama ng mag-isa, na ikanalito ni Rosanna. Patuloy sa pagsasalita si Angela, na hinihimok si Rosanna na huwag gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya at kay Elizabeth. Nagkamalay si Rosanna at hinamon si Angela sa isang tunggalian. Sinimulan nila ang kanilang pakikipaglaban para sa kung sino ang may karapatan sa pagmamahal ni Kofer. Gumagamit si Angela ng dobleng pag-atake, na humaharang sa pag-atake ni Rosanna at pinupuntirya si Rosanna, ngunit sa halip, nakaligtaan ito at nataman sa halip si Mark. Sinunog ng apoy ang buhok ni Mark, at isang gagamba ang tumalon pababa mula sa kanyang ulo. Hinarap ni Angela ang gagamba, na inihayag na si Mark ay kontrolado ng gagamba. Pagkatapos ay naglalabas ang gagamba ng ilang singaw, at inihayag ng gagamba ang tunay na anyo nito sa lahat. Sinabi ni Angela sa lahat na si Nando ang halimaw na responsable sa lahat ng mga pag-atake, na masaya niyang pinaninindigan. Tinangka ng mga mag-aaral na hulihin siya, ngunit si Nando ay lumilikha ng kaguluhan at nakatakas sa isang lihim na daanan. Sinundan siya ni Rosanna, hindi umaatras, sinabi niyang naaalala niya na siya ang pumilit sa kanya na tanggalin ang lahat ng tao sa lungsod. Ngunit nung oras na nag-aalangan siyang kagatin si Elizabeth, nagalit si Nando at inatake siya. Naalala rin niya na siya ang may pananagutan sa nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit hinawakan siya ni Nando sa lalamunan at tinangka siyang tapusin. Dumating si Kofer, inatake si Nando at sinabihan siyang layuan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Inutusan niya si Rosanna na magising, at pareho silang naging mga vampira. Sinabi niya sa kanya na magkasama nilang tatapusin si Nando. Sa lahat ng ito, palaging tinutukoy ni Nando si Kofer bilang Ice King. Matapang na sinasabi ni Nando na isa siyang malakas at isa sa mga dakilang Panginoon na namumuno sa Night World, kaya hindi siya matatalo. Nilamon siya ng asul na apoy habang siya ay nagiging isang higanteng gagamba, na lumalabas sa koridor. Sinimulan siyang salakayin ni Kofer at Rosanna, ngunit napatunayang bihasa siya sa pagtatanggol sa sarili.
Natama ni Rosanna ang isang malaking bato na sinusubukang maging sanhi ng pagbagsak ng mga bato sa gagamba, ngunit nakuha niya ang mga ito sa kanyang web at inatake ang mga ito. Lumalayo sila, nagtatago sa alikabok. Pagkatapos ay sumailalim si Rosanna kay Nando gamit ang isang kakayahan na tinatawag na Grimstorm. Hinatake niya siya sa hangin at pagkatapos ay nagbukas ng zero-gravity cave na suspindihin ang paggalaw ng gagamba sa hangin. Inaatake siya ni Kofer habang ginagamit niya ang espasyo gamit ang mga nagyelo na bato. Sinuntok niya ang gagamba sa isang spike boulder, at tinapos siya ni Rosanna gamit ang sarili niyang mga pag-atake, tulad ng kidlat na naghiwa-hiwalay sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi nila siya natalo. Ang gagamba ay nagiging itim na usok at lumilipat sa isang crater sa lupa. Sinasabi niya na hindi nila siya kayang lipulin dahil maaari siyang maghiwa-hiwalay. Nag-aalala si Rosanna na makakatakas siya, ngunit sinabi ni Kofer na iba ito sa 7 taon na ang nakakaraan. Biglang narinig nila ang gagamba na sumisigaw sa sakit, nagtatanong kung ito ba ang plano ni Kofer. Sa pamamagitan nito, narinig nila ang huling sigaw ng gagamba, na nagpapatunay na siya ay nawasak. Niyakap ni Rosanna si Kofer at sinabi sa kanya na naaalala na niya ngayon ang lahat. Gayunpaman, nagpa siya si Kofer na burahin muli ang alaala ni Rosanna dahil gusto niyang mamuhay ng normal ang kanyang kapatid, at iyon ang pangakong ginawa niya sa kanyang guild. Nakikipagtalo si Rosanna na gusto niyang nasa tabi niya, ngunit ipinangako ni Kofer sa kanya na lagi siyang nasa tabi niya, anuman ang mangyari. Sinabi sa kanya ni Kofer na mabuhay bilang isang tao at sinliyuhan ang kanyang mga alaala. Mga buwan pagkatapos ng alitan na ito, bumalik sa normal ang mga klase sa academy. Kinikilala ni Kofer na si Angela ay lumago ng malaki sa kanyang akademya at pagsasanay, na higit sa kanyang inaasahan. Sa Grand Hall, ibinalita ng punong guro na malapit na ang pagtatapos ng taon ng pag-aaral. Sinabi niya na ang ikatlo at pangalawang mag-aaral, ay kailangang ipakita ang kanilang mga kakayahan sa Via Goat Librarian Certification Exam. Ipinaliwanag ni Kofer na ang pagsusulit sa Via Goat Librarian ay isang pangkalahatang pangalan para sa napakalaking labyrinth sa loob ng gitnang bahagi ng Plandor. Iniisip nila na ito ay isang uri ng aklatan na may milyon-milyong aklat ng kasaysayan at mga teksto. Ang mga naghuhukay at nagsusuri sa mga tekstong iyon ay kilala bilang Via Goat Librarians. Tinitiyak ni Rosanna at Kofer sa kanila na ang mga pagsusulit ay hindi kasama para sa mga first years. Gayunpaman, nilapitan sila ng punong guro, tinanong sina Elizabeth at Angela kung gusto nilang sumali sa paligsahan. Binanggit ni Kofer na first year pa lang sila pero sabi ng headmistress dahil Luna Cadets sila, gusto niyang patunayan nila sa iba na karapat-dapat silang maging Luna Cadets. Hindi nila kailangang pumasa, ngunit hahayaan niya silang maglakad-lakad sa medyo walang panganib na unang layer ng labyrinth. Pagkalipas ng ilang araw, si Angela at Elizabeth, kasama ang ilang mga estudyante sa ikalawang taon, ay nagpakita ng kanilang sarili sa silid-aklatan upang kumuha ng pagsusulit. Sina Elizabeth at Angela ay nagpasya na maging sa parehong koponan. Magkasama, nakarating sila sa kanilang destinasyon, at nagpaalam si Kofer kay Angela, na hiniling ang kanyang magandang kapalaran sa pagsusulit. Pagbaba nila sa silid-aklatan, ipinaliwanag ng punong guro ang mga tuntunin ng pagsusulit. Ayon sa grado ng kanilang pagsusulit sa paaralan, sila ay magpapatuloy sa silid ng pagbabasa sa naaangkop na layer at kumuha ng kanilang katibayan ng pagpasa. Dapat silang bumalik sa unang layer bago ang maubos ang buhangin sa hourglass. Idinagdag niya na ang Via Goat ay protektado ng mga multo na mga librarian sa library, na nagbabantay sa mga nanghihimasok na kumukuha ng mga libro nang walang pahintulot. Habang bumababa sila, nagiging mas malakas ang mga multo. Gayunpaman, ang platform ay biglang huminto, at sila ay inatake ng itim na mana, na sinira ang platform at naging dahilan upang sila ay mahulog. Sa ibabaw, hinahanap ng isang madre ang punong guro dahil gusto siyang makausap ni Duke Frederick. Dahil hindi siya available, hiniling ng madre kay Kofer na tumulong sa paghalili at makipagkita sa Duke. Pumasok sila sa isang silid, at ipinakilala ni Kofer ang kanyang sarili sa Duke. Nagtanong si Duke Frederick tungkol kay Angela at sa direktor, at sinabi ni Kofer na sila ay nasa lugar ng pagsusuri. Naniniwala ang Duke na hindi na kailangan ni Angela ang mga pagsusulit at hiniling kay Kofer na ibalik siya kaagad. Ipinakita niya sa kanya ang isang liham na may intensyon na bawiin ang kanyang anak na babae mula sa akademya sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral.
Tinanong ni Kofre kung bakit gusto niyang bawiin siya, at sumagot ang duke na gusto niyang iwasan ang anumang karagdagang kontrobersya na kinasasangkutan ni Angela. Sinusubukang kumbinsihin siya ni Kofre na maghintay ng isa pang taon, sa paniniwalang magkakaroon ng makabuluhang resulta sa panahong iyon. Iginiit ng duke na naniniwala siya na siya ay masyadong walang karanasan, kahit na hindi niya alam ang buong lawak ng kanyang kakayahan. Ipinagtanggol ni Kofre na totoo ito, ngunit naniniwala pa rin siya sa potensyal nito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dinala ng isang madre ang isang liham sa kanila, na nagsasabing ito ay importante. Napagtanto ni Duke Frederick na mula ito sa Grimmauld Guild, at sa pagbabasa nito, hinuhusgahan nila na plano ng guild na tapusin ang mga babae. Sina Angela at Elizabeth na mag-isa ay dinala sa ibang palapag ng silid-aklatan ng itim na mana, at nalilito sila sa nangyayari. Nagpasya silang mag-explore ng mag-isa, at ang hourglass ay nangangahulugan na ang oras para sa pagsusulit sa sertipikasyon ay nagsimula na. Habang pababa sila ng hagdan, inatake sila ng dalawang maitim na espiritu, na siyang mga multo sa library. Pinamamahalaan nilang maiwasan ang mga pag-atake at maghanda upang makisali sa labanan. Ang bawat isa sa kanila ay nakikipaglaban sa isang multo, at si Elizabeth ay medyo nahihirapan, habang si Angela ay nasisiyahan sa pakikipaglaban sa kanyang kalaban. Ipinakita ni Angela ang kanyang natutunan mula kay Kofre at madaling natalo ang multo. Nakakagulat kahit si Elizabeth ay kayang talunin ang isang multo. Ipinagdiriwang nila ang katotohanan kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili kahit wala ang punong guro, at posibleng makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, bigla silang tinambangan ng maraming multo, at si Angela at Elizabeth ay nabigla. Sa tamang panahon, nagpakita sina Mila at Sally upang iligtas sila, madaling naalis ang mga multo gamit ang kanilang lakas ng hangin. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa mga babae, na nagpapakita na sila ay kumukuha din ng pagsusulit sa baya. Samantala, sa itaas, tiniyak ni Kofre kay Rosanna, Shayna, at sa mga madre na ibabalik niya ng ligtas ang mga estudyante, at dapat silang magbantay sakaling may mangyari habang wala siya. Ang mga seniors na estudyante ay muling nakisama sa punong guro, na tinitiyak sa kanila na ang lahat ay maayos. Tinanong nila ang punong guro tungkol sa sitwasyon, at ipinaliwanag niya na ang mga halaman na sumasakop sa elevator ay isang ilusyon na nilikha ng isang mahiwagang teksto, na nagdadala sa kanila sa loob ng labyrinth. Ngayon ay kailangan nilang bumalik sa akademya, iulat ang sitwasyon, at humingi ng tulong sa paghahanap ng mga first years. Biglang, hinarap sila ng mga miyembro ng Grimmauld, at sinubukan silang ipagtanggol ni Shayna at ng punong guro. Ipinakilala ng isa sa mga miyembro ang kanyang sarili bilang Crowdo, isang apostol ng guild at isang artificial na lycanthrope na nalulugod sa kanyang reputasyon bilang isang necromancer. Hinihiling ng punong guro na malaman kung bakit hinahabol ng guild ang mga estudyante. Tumanggi siyang sumagot na nagsasabing walang sinasabi ang mga napaslang na tao, habang binubuhay niya ang ilan sa mga miyembro ng guild upang salakayin ang mga natatakot na estudyante. Pinoprotektahan ng punong guro ang mga estudyante mula sa mga zombie, ngunit gumagamit si Crowdo ng isang zombie para salakayin siya mula sa likuran. Gayunpaman, sinusubukan pa rin niyang protektahan ang mga estudyante. Nang malapit nang tapusin ni Crowdo ang punong guro, dumating si Kofre upang iligtas siya, at inalis ang mga zombie. Bumubuhay pa ng higit pang mga zombie si Crowdo, ngunit madaling inalis ni Kofre ang ilan sa mga ito at nagpapatuloy upang tapusin si Crowdo na naging sanhi ng pagkahulog ng iba pang mga zombie. Nagmamadali siyang tinignan ng punong guro, na bumagsak na mula sa kanyang mga sugat, na humihiling kay Kofre na bantayan ang mga estudyante. Lumuhad ang dalawa sa mga estudyante, humihingi ng tawad na umamin na sila ang nakabasa ng mahiwagang teksto sa elevator sa ilalim ng utos ng kanilang ama. Hindi nila alam na magiging ganito, gayunpaman, hindi pa tapos si Crowdo. Inihayag niya ang kanyang tunay na lakas sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanyang laman at pagbabalik bilang undead na hari, na tinawag ang multo ng library upang tugisin sila. Kinuha ni Kofre ang punong guro at inutusan ang mga mag-aaral na tumakbo patungo sa tarangkahan patungo sa akademya, ngunit hinaranggan sila ni Crowdo at ng kanyang hukbo ng mga multo. Sinimula ni Kofre ang pag-atake sa ilan sa mga multo, ngunit napagtanto niya sa kanyang anyo ng tao na hindi niya maalis ang lahat ng ito. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Jing ang kanyang mga benda upang protektahan ang mga mag-aaral at si Kofre. Pagkatapos ay tinalo ni Jing si Crowdo gamit ang kanyang mga benda upang sugpuin ang kapangyarihan ng undead na hari.
Si Kofer ay nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang tulong, at ang mga estudyante ay natakot dahil si Jing ay isang kalahating halimaw. Sinabi ni Sheena na hindi ito mahalaga dahil utang nila ang kanilang buhay kay Jing, at pinasalamatan niya ito sa ngalan nila, na ikinabigla ni Jing. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jing kay Kofer na mayroon pa ring totoong problema sa hinaharap na sinasabing ang Grimmauld Guild ay nakalusot sa akademya, at nagpadala sila ng liham upang ilayo si Kofer sa akademya. Hindi si Angela ang target nila, kundi lahat ng estudyante ng academy. Gusto nilang patahimikin ang lahat ng nakasaksi sa palabas ng impostor na ama ni Angela na nangyari sa academy. Nakahinga si Kofer na iniwan niya sina Rosanna, Nirvana, at ilang iba pang mga babae na kasalukuyang nagtatanggol sa akademya mula sa mga mananakop. Tiniyak ni Kofer sa mga babae na ibabalik niya sina Angela at Elizabeth. Biglang sumulpat si Oji, casual na binati sila. Sinabi niya na narinig niya na gustong sumali ni Jing sa kanilang guild, ngunit sinabi sa kanya ni Jing na nakipagpalitan lang siya ng impormasyon. Kung ibabahagi nila ang kanilang impormasyon kung paano gawing tao ang isang halimaw, siya ay kikilos bilang isang especially iya at regular na magbibigay sa kanila ng katalinuhan sa mga masasamang aktibidad. Sinabi ni Oji na sasang-ayon siya depende sa kung gaano kaepektibo ang pagganap ni Jing sa mga gawain sa hinaharap. Tinanong ni Kofer si Oji kung bakit siya dumating, at ipinaalam niya kay Kofer na si Duke Surge ng House of Shell ang nasa likod ng lahat. Ipinagkatiwala niya kay Kofer ang natitirang misyon. Sa kabilang banda, nagsimulang magtanong si Angela kay Mila, kung talagang dumating siya para sa pagsusulit sa labyrinth, at sinabi ni Mila na oo, na nagmumungkahi na magtulungan sila bilang mga first years at tapusin ang pagsusulit ng magkasama. Sumasang-ayon si Angela sa ideya, at dinala sila ni Mila sa isang open space na may maraming libro, isa sa isang platform. Ito ay bumubukas sa simula na blanko, hanggang sa nagpakita ang mahiwagang sulat dito. Binasa ito ni Mila, na nagpapahiwatig na nagtatanong ito kung kukuha sila ng pagsusulit, na sinang-ayunan naman ni Angela. Ang susunod na pahina ay bubukas na nagsasabi na ang pagsusulit ay nagsimula at kinasasangkutan nito ang pag-aayos ng mga nakakalat na libro. Sa una ay iniisip nila na madali ito hanggang sa magbukas ang isang libro mula sa pile, at isang demonyong kilala bilang isang impang lumabas mula rito. Ipinaliwanag ni Angela na kung lipulin nila ang demonyo, maayos ang mga libro. Tinapos ni Angela ang demonyo, inayos ang libro, at nagdiwang kasama si Elizabeth. Gayunpaman, mas maraming impang nagsisimulang lumabas mula sa iba pang mga libro. Si Angela ay patuloy na nakikitungo sa mga demonyo, habang ang iba ay nagtatrabaho sa muling pagsasaayos ng mga libro. Napagtanto nila na ang mga libro ay patuloy na tinatanggihan ang mga posisyon na inilagay sa kanila. Nalutas ni Elizabeth ang isang palaisipan, at binasa ni Mila ang aklat na nakatuklas ng mga pahiwatig para sa paglalagay ng iba pang mga aklat. Naiintindihan nila ang tamang pagkakaayos, at sa tulong ni Angela, nakapasa sila sa pagsusulit. Habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, 4 na libro ang kumikinang na magkasama, na nagpapahiwatig na nakapasa sila sa pagsubok. Ang hourglass ay nagpapakita na mayroon silang maraming oras na natitira upang bumalik sa ibabaw. Gayunpaman, nagsimulang magtanong si Mila kung bakit gustong pumasa sa pagsusulit ni Angela, isang estudyante sa unang taon para sa kanila. Bilang nangungunang mga mag-aaral, kumuha lang sila ng pagsusulit para sa kasiyahan. Sinabi ni Angela na gusto niyang kilalanin bilang isang inapo ng maharlikang pamilya ng lahat. Nagkunwaring naiintindihan siya ni Mila, ngunit tinanong si Angela kung ang pagsusuri ay magiging tunay na patunay na kabilang siya sa maharlikang pamilya. Humakbang si Elizabeth sa harap ni Angela bilang depensa. Pinahinto ni Mila ang kanyang mga akusasyon at nag-alok na akayin sila sa labasan. Gayunpaman, nagpasya si Sally na kunin ang aklat ni Angela, na sinasabing ito ay para sa kanyang ikabubuti. Hiniling ni Mila kay Sally na ibalik ang libro, ngunit inihayag ni Sally na ang pagsubok ay isang bitag. Binuksan ni Elizabeth ang libro at natuklasan na hindi sila nakapasa sa pagsusulit sa ika-6 na baitang, ngunit mas mababa ng isang baitang, ika-5 baitang. Nagsimulang punuin ng mga multo ang silid, at kinuha ni Mila ang aklat mula kay Sally, binasa ito, at ngumisi, na sinasabing si Angela ay kabilang sa klase ng samurai, na ikinagulat ni Angela. Idinagdag ni Mila na kailangan niyang ibigay ang impormasyong ito sa nakatatandang kapatid na lalaki ng pamilya Shell, at ginagamit ang bookshelf upang ilunsad ang sarili pataas.
Mabilis na sinabi ni Elizabeth na kailangan nilang mahuli si Mila, at ang isang nalulungkot na Angela ay nag-aatubili na sumang-ayon. Tinutulungan sila ni Sally na makaalis sa lugar. Sa wakas ay naabutan nila si Mila, at humingi ng sagot si Angela, na nagsasabing akala niya ay magkaibigan sila. Tiniyak sa kanya ni Mila na ginawa niya ito dahil nagmamalasakit siya sa kanya. Pagkatapos ay gumagamit siya ng isang mahiwagang teksto na nagdadala ng lahat sa ibang lugar. Sa bagong lokasyong ito, nahahanap ng mga babae ang kanilang sarili sa isang mundo ng mga kwento na nakapagpapaalaala sa Alice in Wonderland. Si Angela ay nakadamit tulad ni Alice, at ang iba pang mga babae ay nagsusuot ng iba't ibang mga costume. Isang lalaking nakamaskara ang nagpakita sa harap ng mga babae, na inihayag na sila ay nasa isang malaking hole, at si Angela ay kasalukuyang sumasailalim sa isang pagsubok. Nagpasya si Elizabeth na ipagtanggol si Angela at hinabol ang nakamaskara, ngunit hinampes niya ito at inatake ng maitim na tinta. Hinaharangan ni Elizabeth ang tinta gamit ang kanyang espada, ngunit sinimulan nitong sirain ang espada. Sinipa siya ng nakamaskara, ngunit tumalon si Angela sa likod at sinalo siya, tumama sa isang pillar at nangakong paprotektahan si Elizabeth. Naglunsad ang nakamaskara ng itim na tinta kay Angela upang tapusin siya, ngunit si Coffer ay namagitan at ipinagtanggol ang mga ito, na nagsasabi na ililigtas niya silang lahat. Nagpapasalamat si Angela pero pilit na tumulong. Hinawakan ni Coffer ang kanyang kamay, tinulungan siyang tumayo, at pareho silang nagsimulang lumaban sa nakamaskara. Perpektong pinag-synchronize nila ang kanilang atake, sabay-sabay na umaatake at humaharang sa mga atake ng maskman. Naalala ni Angela ang lahat ng kanyang pagsasanay kay Coffer, at sa tulong ni Angela, ipinadala niya sa hangin ang maskman, at pinahinto siya doon. Gumagamit si Coffer ng espesyal na kakayahan upang sirain ang maskman, na sinira ang hole. Tumakbo si Angela para yakapin si Coffer, at sa kalaunan, lahat ay nakabalik sa pasukan ng Akademya ng Ligtas. Nagmamadaling niyakap ni Rosanna si Elizabeth, sinabing nag-aalala siya sa kanya. Winelcome din sila ng punong guro at ni Sheena sa pagbabalik. Nakita ni Duque ang lahat ng ito ngunit piniling umalis at hindi nakikialam. Nakikita ni Coffer ang nag-aalalang ekspresyon ni Angela, ngunit comfort niya ito sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang ulo. Pagkaraan ng mga araw, maraming tao ang sumulat ng iba't ibang liham na nagsasabing sila ang ama ni Angela. Naresolba na ang kontrobersyang bumabalot kay Angela. Nagiging kaibigan niya ang mga babae sa academy at nakikipagkita sa kanyang ama bago ito magretiro. Binanggit niya ang tungkol sa kanyang samurai class, sa henerasyon ng kanyang lola sa tuhod, mayroong isang taong may samurai class din. Sinabi rin niya sa kanya na kahawig niya ang kanyang ina, at nagsimulang umiyak si Angela matapos tanggapin ng kanyang ama, na ikinagulat ng lalaki. Iniwan niya siya sa pangangalaga ni Coffer, na nagmamasid sa lahat ng nangyayari, at pagkatapos ay umalis. Sinabi ni Coffer kay Angela na masaya siya para sa kanya.